Sa kabila ng kanilang nakaraan, marami sa mga PRLs ang may kakayahan at potensyal pagdating sa trabaho. Sila ay handang magtiyaga para sa mas mabuting landas. So when we talk about stigma, um, usually nagagamit siya sa mga conditions or mga sakit, wherein if ang isang individual ay nakakaranas na ng stigma, nagkakaroon na ng discrimination sa kanya or mistreatment dun sa individual na yon. It's kind of the same thing, but instead of yung sakit, yung pinag-uusapan, ang pinag-uusapan dito is yung the fact na sila ay nakulong or sila ay nakagawa ng krimen. And dahil sila ay nakagawa ng krimen, nagkakaroon na ng mistreatment yung mga tao sa kanila, sila ay nadi-discriminate, hindi na nagiging equal yung pagturing sa kanila as compared to individuals na hindi naman nakagawa ng krimen. Marami sa mga PRL ang may kakayahan at potensyal pagdating sa trabaho. Sila ay handang magtiyaga para sa mas mabuting landas. So basically, meron silang mga bagay na hindi na nagagawa fully or nakakaranas sila ng distress dahil lang sa dahil sa label na naibigay sa kanila ng society. So yung mga labels na nagagamit natin, malaki yung nagiging impact nun sa pagkatao ng isang individual na para bang forever na lang silang ganon. Hindi tayo gumagamit ng mga phrases tulad ng these are individuals na nakulong dati. Instead, what we usually do is these are individuals but rather these are criminals. Again, when we say stereotyping, it means if there's an individual na may ganitong label or may ganitong characteristics, then meron siyang nagawa, then we automatically think that the other individuals with the same characteristics will also do the same thing. Tulad ng mga ibon na malayong lumilipad sa himpapawid, ang bawat tao rin ay may kakayahang hubugin ang sariling buhay. I think one of the things na malaki rin yung nagiging factor, halimbawa when it comes to religion and yung concept ng morality. Mahalaga na tayo ay maging mas edukado at mulat tungkol sa kalagayan ng ating mga kababayang PRL upang mas maunawaan natin ang kanilang pinagdadaanan. How we are educated about those individuals na nakagawa ng krimen or nakulong dati. If we are educated by our parents or by people who are surrounding us, na itong mga individuals na to, dati na yan nakulong, baka may gawin ulit na masama. So kung ganun yung nafe-feed sa atin ng paulit-ulit, then we are conditioned to fear those individuals na nakulong dati. But if we are educated na these individuals, nakagawa sila ng kasalanan and they are there, sila ay nakulong because they are trying to change. If ganun yung way ng pag-educate sa atin or yung paraan ng upbringing natin, then mag-iiba yung relationship natin with individuals na nakulong dati. Ang bilangguan ay hindi lamang lugar ng pagkakakulong. Isa itong espasyo para sa rehabilitasyon at pagbabago. Kahit na meron tayong mga sistema already, it can still be improved. So that means kailangan na prepare natin sila kung paano ba sila magpa-function ulit sa ating society, and that would mean how they would work out yung kanilang mga relationships, preparing them sa stigma na maaari nilang makaharap once they go out, ano yung mga bagay na pwede nilang gawin para mas makahanap sila ng trabaho na kinakailangan nila. Kasi again, kung di sila makakahanap ng trabaho, potentially baka gumawa lang ulit sila ng krimen. Kumbaga nawawala kasi yung corrections na part, ang nangyari lang containment. Kaya ang nagiging paningin ng mga tao, they are there para makontain lang, para makulong, at hindi na makagawa pa ng ibang kasalanan. But in reality, they are there kasi ini-aim natin na mabago sila once they go back sa ating society. Sa pagkalaya, malaking hamon sa mga PRL ang muling makibahagi sa lipunan, lalo na sa paghahanap ng trabaho.
with the problems when it comes to requirements, when it comes to the stigma. So sila mismo nahihirapang makahanap ng trabaho, and sometimes they are left with no choice but to do the crime na kinakailangan nila para mapakain nila yung sarili nila or even yung kanilang mga pamilya. Yung nakukulong siya, nagnanakaw siya. Parang si Robin Hood yan eh. Yung ninanakaw niya, meron pala siyang mga bata, mga pulupulube. Binibigay niya pala doon. Oo, andun yung maganda yung ginagawa niya kasi gusto niyang tumulong sa kapwa niya. Pero andun pa rin yung mali pa rin, sa maling paraan niya kinukuha. I think ang kinakailangan na mangyari is yung pagkakaroon ng mga programa na hindi lang limitado dun sa mga PDLs. Again, the more aware we are kung ano ba yung pinanggalingan ng mga biases natin, mas kinakaya nating ma-avoid or mas kinakaya nating ma-contradict yung mga biases na meron tayo. So basically, nakikita natin na, okay, they are not doing it because masama sila. They are doing it sometimes because they don't have a choice na already. They can find individuals or people that can help them with the struggles that they are experiencing. May mga pagkakataon na ang isang tao ay may tamang intensyon, ngunit nagkamali ng paraan. Meron na tayong mga programa pangkabuhayan dun sa mga individuals na yon, mga livelihood na mga projects. May mga times nga ini-educate yung mga individuals na yon. Kaya yung iba, pagkatapos nila sa sentence nila, paglabas nila, may degree na sila. Doon natin nakikita or nabibigyan tayo ng hope na, okay, yung mga individuals na yon, maaari pala silang magbago. Na yung mga individuals na yon, they are just like us na nagkakamali. If we are more aware about those aspects, then eventually our fear of them will turn into concern, will turn to a desire na matulungan yung mga individuals na yun, na ma-reform yung kanilang mga sarili because they cannot do it on their own. They need our help. Musta, tol? Oy, kamusta? Ano nangyari? Sa pag-a-apply mo? Apply ko kanina, medyo maraming walang bakante. Tapos, yung isa, tagilid talaga. Hindi talaga makakapasok dun sa isang in-applyan ko. Gawa ng sobrang dami ng requirements. Kung ano man trabaho, kaliit man ang sweldo, huwag mong isipin yun. Ang isipin mo yung pinagkatiwalaan ka, yun ang panghawakan mo, yung tiwala ng tao. Kasi hindi naman habang buhay, doon ka ipopokus ng trabaho niyan eh. Ang mahalaga yan, yung may nabigay yung tiwala sa'yo, panghawakan mo yung tiwala na yun, huwag mong sisirain. Kaya parang nga sa katulad natin na na mga nakulong, yun na lang ang pinakamagandang natin eh. Pinakamagandang chance ang ibibigay sa atin, yung mapagkatiwalaan tayo ng tao, yung tanggapin nila tayo bilang kung ano tayo, kung saan tayo nanggaling. Sila yung nagbibigay ng pangalawang chance sa atin para makarecover. Sila yung taong bibigyan tayo ng pagkakataon para makatayo muli. Kaya nga bilang kapatid, tol, bilang kapatid ipapayo ko sa'yo. Bukas, kung sakaling may gawin ka sa pupuntahan mo, may ipagawa sa'yo, yung tao na nagpapagawa sa'yo, kaya nagpagawa yun, ibig sabihin, may tiwala sa'yo yun. I-apply mo sa sarili mo yung tiwala ng tao na ibibigay mo yung, isusukli mo sa kanila yung pagmamahal tsaka yung mapagkakatiwalaan ka.